Good day mga kaibigan. Walk around review natin itong magandang sasakyan ng Dongfeng. Itong M-Hero. Kumbaga sa personal ito mga kaibigan ay napakaganda. Exterior niya pati interior niya ay napakaganda. Kumbaga sa labas niya ay rugged at talagang solid, pero sa interior niya ay luxurious. Ang itsura nito mga kaibigan ay parang Hammer sa harap, at sa side niya ay parang ginaya yung sa Land Cruiser Prado na 2024-2025 model, o kaya yung FJ Cruiser ng Toyota. Sa likod naman niya mga kaibigan ay parang yung sa Defender ng Range Rover. So walk around review natin itong sasakyan na to at tignan natin lahat ng features niya, mga accessories niya. Kaya tapusin nyo itong video natin mga kaibigan hanggang sa dulo, kasi napaka-interesting at napaka-ganda nitong sasakyan na to. At tignan natin mga kaibigan kung bakit mahigit 6 million ang halaga nitong sasakyan na to. Okay, umpisahan na natin. Sa headlight mga kaibigan, ang headlight nito ay LED at meron siyang DRL na ganyan, parang naka-design na merong cross. At projector type na LED rin ang kanyang fog light, at meron siyang 4 na eye sensors sa harap. Sa front fascia niya mga kaibigan ay napakalapad o napakalaki nung mesh type na grill niya, at meron siyang logo na M, letter M, parang yung kay Manny Pacquiao mga kaibigan. At meron siyang radar or camera dun sa advanced driver assist niya, sa safety features nitong sasakyan na to. At sa kanyang side mirror mga kaibigan ay meron siyang turn signal light na integrated, at piano black ang kanyang kulay. Siyempre meron din siyang camera. Ito yung kanyang door openers, naka-flash dun sa design ng kanyang side profile, at kanyang opener ng gas tank ay push type. At ito yung kanyang remote key or kanyang susi. Futuristic ang kanyang design, parang laruan lang. At ito yung kanyang mags mga kaibigan. So talagang yung design niya ay binagay nila sa design ng sasakyan. Ang kanyang gulong ay Pirelli brand na Scorpion. So napakaganda nito. At ang size ng gulong niya ay 275/65 R20. At ang kanyang upper control arm ay malaki, kaya very stable ito. At ang brake caliper nito sa front mga kaibigan ay Brembo ang brand. So napakaganda ng brake system nito at stopping power. Sa likod naman mga kaibigan ay naka-disc brake din siya, pero hindi na Brembo yung ginamit na brake calipers. At suspension niya sa likod ay malalaki, kaya siguradong smooth ang ride nito. Pati yung coil spring niya at yung stabilizer bar niya ay napakalaki. So suspension wise pa lang ay napakaganda nito mga kaibigan. Ito yung lower control arm niya sa front. Talagang hindi tinipid yung mga materials or piyesa nito sa pangilalim mga kaibigan, kasi dinesign siya na rugged at luxurious na sasakyan mga kaibigan. Naka-smart entry system ang door opener niya mga kaibigan, at yan yung kanyang door trims, leather, at meron siyang design na parang baril dun sa door opener niya. At kapag sinasara mo ito ay meron siyang sound na parang naglo-load na baril. 8-way power adjust ang kanyang driver seat, at meron siyang memory seat option. Nasa taas ng kanyang door panel yung control ng kanyang windows at ng kanyang side mirror. Yan yung design niya sa harap, at napakaganda at napaka-premium ng loob nito mga kaibigan. Napakaganda ng leather material nito na ginamit sa kanyang upuan, at 8-way power adjust ang kanyang driver seat. Pati yung sa passenger seat ay 8-way power adjust din, at merong adjustment itong kanyang headrest. Pati sa steering wheel nito mga kaibigan ay napaka-smooth ng kanyang material, yung leather material niya. At sa meter cluster niya ay digital lahat, at meron din siyang digital na malaking infotainment system, at meron siyang ding audio system sa right side na digital din.
malaki. Kumbaga yung buong panel ng kanyang dashboard ay puno, diretso ng digital na panel system. Sa steering wheel niya ay kumpleto lahat ng mga control buttons, sa safety features at advanced driver assist system, at lahat ng specifications at accessories sa isang top of the line na sasakyan or isang luxury vehicle ay nilagay dito ng Dongfeng, mga kaibigan. So isa yan sa dahilan kung bakit napakamahal nitong sasakyan na to. Pero ang nagustuhan ko dito ay meron pa rin siyang mga physical buttons kagaya nito, piano type yung kanyang control buttons sa kanyang air conditioning at yung ibang mga accessories niya. Meron din siyang mga charging systems, lalong lalo na yung wireless charging system. At ito yung kanyang shifters, kumbaga futuristic yung design. Meron din siyang mga modes, driving modes, at lahat ng driving modes na nasa top of the line, pang off-road, pang luxury ay nandito sa sasakyan na to. So kumbaga kung ang hanap mo ay rugged na vehicle at luxurious ang kanyang loob, ay nandito sa sasakyan na to, mga kaibigan. Wala kang hahanapin pa. At yung interface ng kanyang camera at ng kanyang screen ay napakalinaw, mga kaibigan. And by the way, itong sasakyan na to pala ay meron siyang parallel parking na function. Kumbaga yung gulong niya ay nai-steer mo ng sideway, yung front and rear na gulong niya. Yan ang front cabin niya, mga kaibigan, at napakaganda ng design niya para sa akin sa harap. Okay, tignan naman natin yung second row, mga kaibigan. At ang door panels nito ay pareho sa harap, naka smart entry system din, at ang design niya sa door panels niya ay pareho sa front row. At kitang-kita mo dito sa pagkagawa nitong sasakyan na to ay premium ang pagkagawa. Kumbaga ginaya yung mga materials at refinement ng mga European cars o mga luxury cars. Kaya napakaganda ng sasakyan na to sa interior niya. Pati sa second row ay talagang ginawang pang luxury and executive yung dating niya. By the way, itong sasakyan na to pala ay 5-seater lang siya na full size SUV. At yung third row niya ay for compartment lang, luggage compartment. At naka sunroof or moonroof itong sasakyan na to. At sa likod ay sideway yung bukasan niya, yung parang sa Land Cruiser Prado. At yan, meron siyang power outlets na 12 volts, saka meron din siyang 220 volts. At yung outlet option niya ay pang international. Kumbaga lahat ng mga saksakan ay compatible sa kanya. So meron siyang accessories or mga gamit para sa flat na gulong, kasi walang spare tire itong sasakyan na to. At yung closing ng door niya sa likod ay soft closing or vacuum close. Kumbaga siya sarili niya ang magka-close or maglalak nung pintuan. Ito yung design niya sa likod na parang sa Range Rover na Defender. At ito naman yung sa side. Almost parang kagaya nung sa Defender, pero meron siyang pagkahawig sa Land Cruiser Prado at sa FJ Cruiser. Ganito naman ang design niya sa light sa likod or yung rear combination lights niya. Yung third brake light niya ay naka-mount dun sa upper na panel ng back door. Okay? Napakaganda talaga ng sasakyan na to, mga kaibigan, sa loob at saka sa labas. Pero ang presyo nito ay 6,700,000 pesos. So naka-design talaga itong sasakyan na to dun sa mga taong may pera, yung kaya yung ganong halaga ng sasakyan. Pero yung comfort, luxury, ruggedness ay pinagsama-sama sa isang sasakyan. At ang makina pala nito ay electric na siya. Kumbaga hindi siya hybrid. Mas maunang gagana ang battery
Tapos pag na lobat siya or na ano yung battery niya ay saka lang gagana yung sa engine niya. Okay? So maraming salamat mga kaibigan. Hopefully nagustuhan nyo itong simpleng walk around video natin dito sa napakagandang sasakyan na to. Very rugged at solid na sasakyan sa labas. At comfortable and luxurious naman sa loob niya. At syempre ang isa sa nagpamahal sa sasakyan na to ay yung fully electric vehicle siya. Hindi mo na problema ang gasolina. Kapag umandar to mga kaibigan ay hindi mo naririnig kasi battery operated. At syempre sa mga katulad natin na walang budget ay itong sasakyan na to ay pangarap siguro. Pangarap na lang. Pero sa may mga budget o may mga pera ay kayang-kaya nila ito. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. And as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe and God bless.